Mula umalis ang ating Pangulo hanggang sa kaninang kagabi, kaninang umaga, hanggang sa ngayon, patuloy siyang nagbibigay ng mga direktibo na sa kanya very, very important yung disaster response. Yung masigurado natin na yung mga naapektuhan ng mga pamilya, yung mga nasa evacuation center, kasi may mangilan-ngilan na tayo ng mga evacuation center sa Cordilleras, sa Ilocos Norte at sa sa Cordillera, Ilocos Norte at sa Cagayan Valley. May mga mangilan-ngilan na tayong mga isolation centers at sinisigurado, in-instruct niya tayo sa DSWD na masigurado natin na may sapat na pagkain at mga iba pang provision na kakailanganin ng ating mga evacuees. So, going beyond that, alam rin natin na may mga pamilya na apektado na nasa kanilang mga tahanan or outside evacuation center. Gusto rin ng Pangulo na masigurado na lahat sila na provide yung kanilang pangangailangan. So ano ang areas of concentration? Mula kagabi, nakatuon tayo sa Cagayan Valley, lalong-lalo na doon sa eastern seaboard ng Cagayan Valley, yung sa mga areas ng Santa Ana, lalo all the way to Apari, kasi alam naman natin mas malapit siya na naglandfall doon sa Puga Island na nasa vicinity ng Apari. Also, hindi tayo tumitigil na makipag-coordinate sa local government officials ng Ilocos Norte kasi alam natin na apektado rin sila, pati na rin sa Cordillera region. Pero Tristan, I just wanna also add na habang nakatingin ang DSWD sa Northern Luzon, meron din kasing effects yung habagat, and alam natin sa Mindoro, evacuation center dapat masakop rin ng ating tulong. Yan naman ang mandato ng ating Pangulo. So those areas ang ating areas of concentration. We've also coordinated closely with the respective governors and city mayors and municipal mayors ng mga nasabing lugar as early as yesterday. So yung coordination between the national government and the local government, napaka-importante niyan. Alam natin na local government ang first to respond, pero ang utos ng ating Pangulo, masigurado na kung kukulangin yung resources ng local government, dapat na o-augment ng national government ng DSWD. Yes. Alam nyo, lagi kami tinatanong kung ano ang, in fact, sa next session na to, tatanungin yung disaster preparedness plan ng ating Pangulo. Since the Marcos administration took the helm, isa yung marching order ng ating Pangulo, making sure that we are as responsive as we can. And para magawa natin yon, ang disaster preparedness ng DSWD, hindi siya nangyayari kapag may bagyo o palapit na yung bagyo. Kung hindi, all year long, our disaster response management group na naghahanap, patuloy na nag-expand ng network ng mga warehouses, either pag-aari ng local government unit, pag-aari na umuupa kami from the private sector, humihiram from the private sector. Sinisigurado natin na all year long, naka-preposition yung goods natin. Hindi yung pagpadating lang yung bagyo, saka lang tayo mag-preposition. In fact, as of yesterday, ang ulat nga namin, 1.3 million family food packs ang nakakalat sa 16 na regions ng ating bansa at sa iba't ibang mga probinsya. Of that, on an average, around 80,000 ang nasa Region 1, Region 2, at saka nasa Cordillera Autonomous Region. On an average, 80,000 to 100,000, depending on the absorptive capacity ng lugar. So sa DSWD, ang paradigm at ang marching order ng ating Pangulo, hindi yung pag may bagyo lang tsaka kami magpapadala ng goods. Kung hindi, nandun na yung goods bago pa man dumating ang bagyo. Kasi alam natin, ang pinaghandaan naman natin, hindi lang bagyo, kundi the other disasters na unexpected, like earthquake, like recently yung sumabog yung vulkan.